Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Magandang gabi po sa inyong lahat mga Airsoft, no? Tonight is our episode 146 of our 21 session and tanungan portion. Okay, masaya ako mga Airsoft kasi kasama ko na naman kayo, no? Kasama ko na naman kayo. Umabot tayo sa ganitong kahaba, no? Ganitong kahaba na episode ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Ngayon, gagawin natin, magtatanungan tayo. Ibibigay niyo sa akin yung mga katanungan niyo. Ako naman, sasagot naman ako sa mga katanungan ninyo, di ba? Yan ang gagawin natin. Masaya to mga Airsoft kasi dito, itatakel natin yung mga bagay na na-experience natin sa araw-araw. Yung mga bagay na ibinabato sa amin. Kasi sa totoo lang, napakadaming questions ang isinasagot namin sa araw-araw. Hindi lang basta mga inquiry yan, no? Ang daming mga questions, ang daming mga bagay-bagay na kailangan ng kasagutan. Okay? Kaya yon ngayon, magtatanungan tayo. Okay? Ba't parang ayaw gumana na rin ko? Okay, yun. Okay. Ngayon mga Airsoft, kung ikaw, merong bumabagabag sa isipan mo, merong bagay na gusto mo magkaroon ng kasagutan, wala kang ibang gagawin mga Airsoft, itanong mo kay Bigman. Okay? Sasagutin natin yan sa abot ng ating makakayanan on live, on real time. Okay? Yung notebook. Ayun, parang mabagal ang internet connection ko. Hindi ko lang alam kung ganun din ba sa inyo. Kasi dito sa monitor ko, paputol-putol po, no? Hindi ko malaman kung bakit ganun. Sana hindi naman kasi apektado ang live natin pag mabagal ang internet connection, imbis na maibigay ko sa inyo yung first hand information ng maayos, hindi ko maibigay. Okay. Question. Ay, dali. Wala pa yung yung assistant ko, no? Kasi siya yung magde-declare ng siya yung magse-set ng mga sounds, no? Iniimbitahan ko kayo mga Airsoft kung meron kayong katanungan, ibato nyo na sa amin, no? Sasagutin ko yan ng diretso. Okay? Hello po sa mga Airsoft ko from Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello sa mga Airsoft ko from different province here in Luzon, in Visayas, and Mindanao, no? Hello sa mga Airsoft sa North Luzon, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pangasinan. Hello po sa inyo, basta sa lahat sa North Luzon, okay? Hello din po sa mga Airsoft ko from South Luzon, Cavite, Laguna, and Batangas. Hello po sa inyo mga Airsoft, no? Hello po sa mga Airsoft natin na taga NCR. Alam niyo na mga NCR, Makati, Manila, Pasig, Pateros, Taguig, Parañaque, Pasay, Las Piñas, etc. etc. Hello sa mga Airsoft natin from Rizal Province, from the East, Tanay, Baras, Binangonan, Teresa, Morong, lahat po ng Rizal. Pasensya na po, hindi ko kagalo kabisado lahat. Ngayon, ano na po tayo. Magkikwentuhan session, tanungan portion. Akin po pinapakiusap, kung meron kayong katanungan, ibato nyo sa akin, sagutin po natin yan. Okay? Our question number 1. Oy, Bigman, pwede bang pang self-defense ang isang airsoft? Ang sagot dito, pwede raw bang pang self-defense ang isang airsoft? Pwedeng oo pwedeng hindi. Ang hirap sagutin itong tanong na to. This is not the first time na na-encounter ko itong tanong na to. Pwedeng oo in a sense na kung yun na lang yung meron ka kung yun na lang yung mahahawakan mo nung oras ng kagipitan, hawakan mo na. 'Di ba? For example, merong airsoft na nakapatong doon sa mesa mo. Loaded. Bigla kayong pinasok. 'Di ba?
Kaya ang sagot ko, pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo, kung yun na lang yung meron ka, kung yun na lang yung mahahawakan mo, kung yun yung available, during that time, hawakan mo na. Diba? Pwede rin hindi. Hindi naman kasi ginawa ang airsoft para pang self-defense eh. Meron tayong mga unit na for self-defense. Actually, ang airsoft hindi ginawa for self-defense. Diba? For example, pwede bang ipangarera ang isang ordinary sedan, ang isang Vios or ang isang Mirage from the Mitsubishi? Pwede bang ipangkarera? Eh kung yun lang ang meron ka eh. 'Di ba? Hindi naman siya design para makipagkarera, pero kung yun yung meron ka at yun yung afford mo at yun yung kaya mo, eh tapos gusto mong kumarera, eh di gamitin mo na, 'di ba? Pero hindi siya designed for that. No? Bawat kasi unit, bawat bagay merong purpose. Halimbawa, katulad doon, ang unit mo, ang sasakyan mo is Vios or basta ordinary sedan na merong engine na 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 displacement. Gamitin mo, 'di ba? Kung yun yung meron ka eh, pero hindi siya designed for that. Okay? And I just hope nasagot ko ang question number 1. Okay. Question number 2, ang tanong dito. Okay. Big Man, ano po marerecommend mo na unit ngayon sa panahon ng crisis? Ay tayo dyan. Sa panahon ng crisis. Ngayong panahon ng crisis, my recommendation is ganun pa rin. Panahon na nga ng crisis eh, di ba? Panahon na ng crisis, kukuha ka pa ba ng unit na walang kwenta? Di ba? Panahon na ng crisis eh. Anything can go wrong. Di ba? Kukuha ka pa ba ng unit na hindi ka mag-enjoy? Panahon na nga ng crisis eh. Kukuha ka pa ba ng unit na maya't maya pinapa-repair? Panahon na nga ng crisis eh. Kukuha ka pa ba ng unit na masakit sa ulo? Masakit na nga ang ulo mo dahil kulang yung sweldo mo. Masakit na nga yung ulo mo dahil ang taas ng bilihin. Ngayon, sa airsoft, kukuha ka pa ba ng unit na pasaway? Di ba? Sa airsoft man lang sana mag-enjoy ka. Di ba? Ngayon, paano darating sa puntong sasakit ang ulo mo? Darating sa puntong sasakit ang ulo mo kung yung unit na nakuha mo walang kwenta. Believe me. Paniwalaan mo yung sinasabi ko. Kung yung unit na nakuha mo sablay, talagang sasakit ang ulo mo. Kung yung unit na nakuha mo talagang pasaway, talagang sasakit ang ulo mo. Pero, sabi na natin, panahon ng krisis, naglilibang ka na lang, nag-aalis ka ng stress sa buhay. Yung ginagamit mong airsoft, masarap, malakas, matindi, maangas, matibay. Sa airsoft man lang, sumaya ka. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question natin ka-airsoft. Okay, next question. Big Man planning to buy a rifle. Okay. Big Man planning to buy a rifle. Kaya lang second hand na po siya pero na-upgrade na. Worth it po bang bilhin ito? Galing kay Jericho of Las Piñas, Talon 2. So, nagpaplano raw siyang bumili ng rifle. So, second hand pero upgraded. Sa tingin mo, second hand eh. Ano?
Tama bang bilhin mo yung second hand o hindi? Hindi. Hindi. Lakas mo! Hindi. Hindi. Para sa akin, second hand siya eh. Tatandaan niyo ito mga Airsoft, sinasabi ko to lagi. Yung rifle natin, napakadaming parts. May mga spring, may mga gear, may mga stopper, may mga bushing, may mga bearing, may trigger assembly, may contact. Ang dami! Ilan ang gear ng isang rifle? Nasa 5. Pinion gear. Then 1, 2, 3. 4. Diba? Merong piston. Merong piston tip. May cylinder. Diba? May air seal nozzle. May half-up chamber. May half-up rubber. May inner barrel. Tiya, ang daming parts ng isang rifle. Isa lang doon ang magloko. Isa lang doon ang masira. Yung rifle mo hindi nagagana ng matino. Kahit upgraded, mas kabahan ka. Tandaan mo to ha. Yung unit na upgraded, mas masakit sa ulo kaysa sa unit na stock. The more na nagpapalakas ka ng unit, the more na bumibili ka ng sakit ng ulo. Ayan, totoo yan ha. Sasabihin ko sa inyo yung totoo. Sasabihin ko sa inyo yung totoo ha. The more na nag-a-upgrade ka ng unit, the more na masakit sa ulo yan. The more na nagpapalakas ka, the more na bumibili ka ng sakit ng ulo. Ang tanong, second hand, ginamit ng iba. Look, ayusin mo nga yung mga battery. Ayun, no, tingnan mo, meron, baka malaglag yan. Yan dyan, no, sa taas ng charger. Second hand, ginamit ng iba. Paano ginamit? Maingat bang ginamit? Maayos bang ginamit? Second hand, ginamit ng iba. Iningatan ba? Hindi mo sigurado, di ba? Hindi natin sigurado. Tapos, second hand yung unit. Tapos, in-upgrade. Ang tanong, proper ba yung pagkaka-upgrade? Sino ba yung nag-upgrade? In-upgrade ba ng tama ng legit na gunsmith? Or bororoy upgrade? O yan, di ba? Ganun kasi yun. Bawat upgrade may tamang computation. Bawat upgrade meron tamang compatibility. Hindi ka pwedeng upgrade ng upgrade basta ng gear nang hindi compatible sa motor mo. Yung isa sa kanila bibigay, it's either the gear or the motor or the battery. 'Di ba? Merong upgrade na proper, merong safe upgrade, merong bororoy upgrade. 'Di ba? Hindi ko kasi, ang tanong kasi, planning to buy a rifle. Second hand, pero upgraded. No? Unang-una, hindi natin alam kung paano ginamit yan, kaya hindi kita oo-ohan. Hindi ko sasabing, okay, hindi ko sasabing, hindi. Pangalawa, hindi natin alam kung paano in-upgrade yan. Hindi ko alam kung proper or bororoy upgrade. Kaya hindi ko sasabing oo, hindi ko sasabing hindi. Nasa pakiramdam mo na lang yan, no? Pero ako, ang sinasuggest ko, wag na wag kayong bibili ng second hand. Ang isang rifle has a hundreds of different parts, has a hundreds of moving parts, has a 100 chances of breaking, of breakdown. Pwede kang masiraan ng mga parts. Kung yung brand new nasisira, ano pa kaya yung second hand? Di ba? Upgrading the unit, it doesn't necessarily mean na hindi na siya masisira. Tandaan nyo to ha. Ang pag-upgrade very risky.
Sa pag-upgrade, pwedeng magkawindang-windang yung unit. Sa pag-upgrade, pwedeng magkanda sira-sira yung unit. Kaya hindi ko masasabing oo, kaya hindi ko masasabing hindi. Pero ang tanging suggestion ko, ang mare-recommend ko, bumili ka ng bago. Tandaan mo, kung yung bago nasisira, ano pa yung second hand. And I just hope, nasagot ko po ng tama yung question ng ating Kaerso. Oy, Big Man, pwede bang lagyan ng EOTech holographic scope ang isang pistol? EOTech holographic scope is a scope na design for a rifle. Malaki kasi siya. So, hindi pwedeng lagyan ng EOTech holographic scope yung isang pistol. Magiging Kenko yung dating. Yung EOTech holographic scope, naka-design siya, naka-calibrate siya to give a clear sight and accurate, precise na sight sa isang rifle, hindi sa isang pistol. Sa isang pistol, ang gamit is RMR. But, hindi lahat ng pistol pwedeng kabitan ng RMR. At hindi lahat ng pistol worth it kabitan ng RMR. Okay? Ang pinakamagandang kabitan ng RMR is yung mga competition pistol. Pero kung yung pistol mo ordinary lang, don't aim na lagyan siya ng RMR kasi magsisisi ka lang. Okay? Hindi siya magiging effective doon. Totoo lang po yung sinasabi ko, no? Wala akong oras mambola, wala akong oras manloko, wala akong oras guyuin kayo, no? Yung totoo lang sinasabi ko, EOTech is designed to give a clear sight para sa rifle. Hindi siya pwede sa pistol. Ang gagamitin mo sa pistol, RMR. Ngayon, kung yung pistol mo ordinary lang, WE lang, ordinary 2011 lang, or mga budget mill unit lang, hindi po siya worth it lagyan ng RMR sight. Okay? Mas magandang bumili ka ng magandang at maayos na unit sa kamo bihisan kesa bibili ka ng pipitsugin na unit then bibihisan mo. Sayang. Sayang lahat ng ini-invest mo. Tandaan mo to ha, pag ang unit mo is budget mill or yung mga China, yung mga pipitsugin, sayang lahat yung investment mo. No? Unang-una, hindi ka matututo, hindi mahahasa yung skills mo sa unit na China. Doon sa unit na budget mill. Hindi mahahasa yung skills mo. Kasi kahit ano gawin mo, hindi accurate pumutok yung mga unit na budget mill. Tatandaan nyo to ha, kung yung unit na budget mill enough na, lahat ng tao nag-budget mill na lang. Kahit yung mga sumasali ng competition, hindi na siya bibili ng mga kamamamahaling unit. Kung yung budget mill is okay na pala panglaban. Kaya hindi gumagamit ng budget mill yung mga professional, yung mga sumasali sa competition, kasi hindi okay yung budget mill. Okay? Kaya merong mga nagpupunyagi, merong mga nananalo, merong mga nagcha-champion, kasi hindi sila humahanap ng unit na budget mill. Okay? Kaya yung mga humahanap ng unit na budget mill, sandali lang nag-i-stay sa mundo ng airsoft kasi hindi sila nag-e-enjoy dun sa budget mill unit na nabili nila. Okay? Kaya yung mga nag-champion, yung mga nagpo-podium sa larangan ng practical shooting, umaani ng tropeyo, umaani ng medals, ng panalo kasi hindi sila kumuha ng unit na budget mill. Ang kinuha nila is yung unit na decente, yung unit na maayos. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating Kaerso. Okay, next question. Big Man, naglagay po ako ng RMR sight sa pistol ko.
Bakit po na lost thread kaka-adjust? Nagagawa pa po ba ito? Naglagay daw siya ng RMR site. Para sa mga ka-airsoft natin ano ba yung RMR site? RMR site, yun yung scope na nilalagay sa pistol. Tingnan nga ako sample. Meron pa yung isang pistol na kahit yung 2011, yan. Yan. Okay. No? Yung RMR site, mga ka-airsoft, ito yun Pakita ko lang sa inyo. Ito yung RMR sight. Para siya, scope siya. Hindi siya tinatawag na pistol scope, hindi. RMR sight. Hindi siya tinatawag na scope, hindi scope to. Okay? Sight to na nilalagay sa pistol. Yan. Yan. Ito yung RMR sight. Okay? Naglagay daw siya ng RMR sight sa unit niya. Bakit daw na loose thread? Kaya na loose thread yan, it is because, uugatin natin this is the RMR sight. Okay? Pag bumili ka ng budget meal na RMR sight, meron ka makikita nito 1,500, 2,000, baka nga may 1,000 pa. Bumili ka nito, pagputok ng unit mo, nawawala siya sa accuracy. Nawawala siya sa calibration. Adjust ka ulit. Okay? Pagputok mo ulit, wala na naman siya sa calibration. Adjust ka ulit. Kaya na-loose thread yung unit mo. No? Ikaw siguro yung tipo ng tao na mahilig sa budget meal. Bumili ka ng budget meal na RMR sight, bumili ka ng mura, ngayon napapamura ka na. Kasi yung nabili mong RMR sight is walang kwenta. Kasi budget meal. Tandaan mo pag bibili ka ng scope, pag bibili ka ng telescopic scope, bibili ka ng magnifier scope, bibili ka ng holographic scope, bibili ka ng RMR sight, huwag kang bibili ng huwag kang bibili ng mura. Bumili ka ng quality, bumili ka ng disente. Tatandaan mo, pag naglagay ka ng scope, aasa ka dun sa sight na ibibigay niya. Ngayon, pag bumili ka ng mumurahin, bumili ka ng walang kwentang scope, hindi ka magpupunyagi. Tandaan mo, yung scope ang makakatulong sa iyo para yung unit mo i-synchronize niya yung bala papunta sa target. Ngayon, kung sablay ang klase ng scope mo, kung walang kwenta ang scope mo, paano niya pupuntahan yung bala? See? Hindi ka ihahatid nung mumurahing scope doon sa target mo. Pero, kung yung scope mo decente, yung scope mo maayos, yung scope mo original, makakamit mo yung target na hinahanap mo. Pero pag bumili ka ng mumurahin, ng pipitsugin sa online, walang kakwenta-kwenta yan. Hindi mo upgrade na matatawag yan. Okay? Yung tanong natin kay Airsoft, bakit daw nasira yung scope niya, yung RMR sight niya, na nilagay niya sa pistol niya, kasi mumurahin yung binili mo. Adjust dito, higpit dito. Mamaya pag pinutok, luluwang. Higpit mo na naman, kakalibrate mo na naman. Pagputok, luluwang na naman. Higpit na naman, calibrate na naman. Yun, na lost thread. Higpit, na lost thread. Okay? You only get what you paid. Naganap ka ng mura, ngayon mapapamura ka. Pero maghanap ka ng decente, maghanap ka ng original, huwag ka maghanap ng imitation, ng replica, ng fake, mag-e-enjoy at magtatagal ka sa mundo ng airsoft. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating airsoft. Okay, Alan Villaris, good evening sir, big man. Just want to have a happy birthday kay Ma'am Shane. Okay, thank you. Edmar Nasara, boss, ano maganda upgrade sa G18C. Okay, Sir Edmar Nasar, no? Sasagutin,
nagtanong ka boss, sasagutin lang kita ng totoo. Okay? Ang upgrade kasi, ito ang upgrade, for me itinanong mo ako boss sagot lang ako ng diretso. Ang upgrade kasi, for me, is something na nakakatulong sa'yo at saka nakakatulong dun sa unit. Yun ang upgrade. Okay? Yun ang upgrade. Yung something na nakakatulong sa'yo at saka yung something na nakakatulong dun sa unit. Number one upgrade na ginagawa namin sa Glock 18 is number one, the fixed outer barrel. Peng Glock 18 na hindi naka-fixed outer barrel. Meron dyan. Okay? Kami, dito sa Big Man, ang number one upgrade na ginagawa namin sa mga Glock at saka sa Glock 18 na tanong mo, is the fixed outer barrel. Akin na yung upgraded. Okay? Ito ang Glock 18C. Glock 18 may selector. Okay? Kasa, ilock manually. Number one na ina-upgrade namin is the fixed outer barrel. Ayaw namin yung may kalog. Yung Glock 18 namin, na binebenta namin, walang kalog. Hindi umaalog. Okay? Hindi kumakalog. Walang kalog. Walang kalog front and back. Hindi umaalog kahit itaktak mo. Okay? Pero yung Glock 18 na nabibili nyo sa iba, ayan, ganyan. Kumakalog. Ito yung unit na na sikat pag Christmas. No? Yung mga hindi naka-fix outer barrel. Bakit? Ginagamit siya pang caroling. Okay? Ginagamit ito pang caroling. Jingle bells, jingle all the way. Ayan. Ginagamit to pang caroling. Kasi hindi siya naka-upgrade. Ayan, no? Kumakalog siya. Yung unit namin is naka-fix outer barrel. Hindi siya umaalog. Hindi kumakalog. O, tak-tak natin. Hindi siya kumakalog. Pero pag yung unit, hindi naka-fix outer barrel, ayan, no? Ayan, ayan. Tingnan yung ibabaw. Kumakalog. Okay? Yan yung number one na kailangan i-upgrade sa isang Glock 18C. Magkano upgrade yan? 4.5. Diba? Magkano ang fixed outer barrel ng Glock 18C? 4.5. No. Diba? Saklap. Sakit, no? 4.5. Ano pa yung ina-upgrade namin? Fine tuning. Magkano pa fine tuning? 700. Ano pa yung ina-upgrade namin? Trigger job. Magkano pa-calibrate ng trigger? Removal of glitches? 700. 4.5 plus 1.4. Ande, sige. Complete yung mga anak. Saan yan? Bago yan, ha? Bago yan. Sige. 4.5. Sige. 4.5. Okay. Plus 700. Plus 700 ulit. Okay. Ayan. Tatlo yan, ha? Sige, wag muna. Magkano ang magkano ang pa-enhance big bore nozzle para tumaas yung FPS? Magkano? 1.2. Okay. Enhance big bore nozzle yan, ha? Magkano ang palit ng half-up rubber? Premium. 1.4. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, enhance big bore nozzle, half-up rubber. Magkano total?
Magkano na? Sus. Na ano ko eh. 4,500 plus 700 700. plus 700 ulit plus 1,200 plus 1,400. Magkano? 8,500. 8,500. Yun. 8,500. Ayun ha. Totoo yan. 8,500 ang aabutin ng lahat ng upgrade. Medyo masaklap, no? Medyo mabigat, no? 8,500. Diba? Ayan. Yan ang totoo. No? Ngayon, pero kung sa amin mo binili yung unit mo, lahat yan libre yan. Pero kung hindi mo sa amin binili yung unit mo, gagastos ka talaga ng 8,500. Kaya darating sa punto na hindi ka na magpapa-upgrade. Tapos, hindi ka na magpapa-upgrade, darating sa punto na masisira na lang yung unit mo. Putya, bigat to 8,500, di ba? Yan. Pero totoo yan. Old price pa yan, bossing. Hindi new price yan, no? Old price pa po yan. Tinanong niyo po ako, nagsabi lang po ako ng totoo, no? Wala po akong oras mambola, wala akong oras manggoyo. Tinanong niyo ako, sasabihin ko lang po yung totoo. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ni Sir Edmar Nasar. Okay, Big Man, anong mas maganda, pistol o rifle? Naku po, isa na naman sa napakahirap sagutin na katanungan. Ano raw ang mas maganda, pistol o rifle? Merong tao na maganda sa kanya ang pistol at ayaw niya yung rifle. Meron rin naman tao na okay sa kanyang rifle, ayaw niya mag-pistol. It depends doon sa tao. No? Hindi ko pwede sabihin na maganda ang pistol over the rifle. Vice versa. Hindi ko pwede sabihin ganun. Kasi, merong mga tao, kanya-kanyang trip yan. Merong mga tao, ayaw yung tunog ng rifle, ng AEG na rifle. Gusto nila yung tunog ng gas blowback na rifle. Meron namang mga tao na iinis sa gas blowback na rifle at gusto nila AEG. Di ba? Merong mga tao na talagang ang paborito nila is sniper, bolt action, spring. Ayaw nila yung di-battery, ayaw rin nila yung di-gas. Nasa pagkatao, nakadepende po yan sa tao, nakadepende po yan sa hinahanap ng tao. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question na ating bossing. Okay, next question. Big Man. Okay, Big Man. Ano po masasuggest mong pistol? Yung bumabaon sa balat ng tao. Patay tayo dyan. Pistol na bumabaon sa balat ng tao. Unang-una, yung airsoft hindi ginawa para panakit. No? Hindi po ginawa yung airsoft para panakit. Kung ang purpose mo is mamarel ng tao, I suggest wag ka mag-airsoft. Masisira lang yung community ng airsoft. Alam mo, maganda ang community ng airsoft. Actually, way back, mga ilang taon, medyo naging toxic ang airsoft eh. Kasi mga game site, hindi nire-regulate, walang FPS check, no? Walang FPS test na ginagawa. Pero lately, naririnig ko, meron na nililimit nila into 380 to 420, and that is healthy. Huh? Ngayon, yung airsoft kasi is hindi talaga dinesign para panakit. At hindi ko kayo ine-encourage na mag-airsoft kayo at manakit kayo. Bakit? Masisira lang po ang community. Isa ka sa magiging toxic sa mundo ng airsoft. Kaya kung yun ang purpose mo, hindi ako magsasabi sa iyo ng unit. No? Hindi ako magsasabi sa iyo ng unit kasi baka i-apply mo eh. 'Di ba? Baka i-apply mo. Well, masisira yung community na
pilit naming inaalagaan naming mga legit na seller. Okay? I'm sorry, and I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating bossing. Okay, next question natin. Big Man, ano po ang mas marerekomenda mo? 2011 or Glock? Oh, magkaiba po ang 2011. 2011 is a caliber 45 replica while the Glock is a 9mm replica. Kung sa tunay ang pinag-uusapan natin, di hamak na mas malakas ang caliber 45 than the 9mm. Ganon din po sa airsoft. Okay? Sa airsoft, mas malakas ang mga 2011 which is a caliber 45 replica than the Glock or Beretta which is a 9mm replica. Okay? Ngayon, nakadepende kung saan mo gagamitin yung unit na mababagay sa'yo. Halimbawa, ang gusto mo maglaro, makipag-war games, makipag-bakbakan sa mga game site, hindi ka pwede mag-unit ng super lakas. Clock, pwede na. Huwag kang gagamit ng 2011. Not unless yung 2011 mo mahina lang. Pero pag 2011, tapos galing sa Big Man, I don't suggest na ipanlaro mo. Kasi yung 2011 namin is ina-upgrade namin, nag-FPS siya ng around 400 and above. Nakita mo yung Godfather namin, ang FPS niya 482. 2011 yon. Hindi mo pwedeng ipangsabak sa laro yon kasi magkakapikunan. Hindi mo pwedeng ipambaril sa laro ang isang 470 or 480 na pistol kasi hindi na magiging healthy ang game. Ang mangyayari, sakitan, pikunan. Hindi ko ini-encourage ang bawat player na maging ganon. Kasi bakit? Magiging toxic yung community ng airsoft. And I just hope po nasagot ko ng tama yung question ng ating bossing. Big Man, ano po ang ibig sabihin ng DMR? Napanood ko po yung vlog nyo and nag-enjoy po ako doon sa unit na pinakita mo. DMR is a modern type of sniper rifle. Tawag doon, kaya tinawag ng DMR, Designated Marksman Rifle. Designated, ibig sabihin, you are only designate on a single place or on an area. Diba? DMR, hindi ibig sabihin na lulusob ka, tatangki ka. Hindi. Nakapwesto ka lang, designated on a designated area, pumipitas ka lang ng paisa-isa. Paisa-isa lang. Hindi mo ipanlulusob yung unit na DMR. Ito mga nasa likod ko, mga DMR to. Mapapansin nyo, super haba nila. Super lalakas. No? Hindi mo pwede ipang close quarter battle ang isang DMR. Kasi ang isang DMR, katulad dito nasa likod ko, this is a 700 FPS and this is a 680 FPS. Just imagine, 680 FPS, babariling ka ng malapitan. Nako po, papaluin mo siguro ng rifle na hawak mo yung bumaril sa'yo. Okay? Hindi healthy yon. Hindi healthy. Pangit ang kakahinatnan. Magiging toxic yung ano natin, yung community pag ganun, no? Kaya hindi ko sinasuggest na gumamit ng DMR tapos ipangluluso mo. Kaya importante pa rin ang isang secondary weapon, which is the pistol, no? Kasi pag malapitan na, hindi mo na siya babarilin using your primary. Gagamitin mo sa kanya is your secondary. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating bossing. Okay mga airsoft, yun lang po muna for the day. Ang dami natin nasagot na question. Actually, umabot tayo ng 15 question. Maraming salamat po sa inyo mga airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.